Itong mga protesta na ito, nakakalikha ito ng uncertainty rin sa ating ekonomiya. So bakit natin nasasabi nagkakaroon ng uncertainty? Kasi hindi nagiging stable yung ating gobyerno. So halimbawa may mga ugong-ugong halimbawa na magkakaroon daw ng destabilization, magkakaroon halimbawa ng mga mas malawakan pang protesta, no? Makikita din natin sa Kongreso, halimbawa sa Senate, Jade, no, makikita natin hindi rin stable yung leadership. So kumbaga, lahat ng ito pag sumatotal mo, ito ay nakakalikha ng uncertainty sa mga negosyante. So halimbawa, kung ikaw ay isang mamumuhunan na nasa labas ng bansa at ikaw ay namimili ka ng mga bansa, no, na gusto mong maglagak ng iyong puhunan, abay bakit ka naman maglalagak ng puhunan sa isang bansa na sa palagay mo na hindi stable yung gobyerno, no? Meron tinatawag na political instability. So definitely itong mga nakikita natin na mga kilos protesta, yung issue ng graft in corruption, no? Na hanggang ngayon yung sina Martin Romualdez hindi pa rin nakakasuhan, no? Iniimbita lang, ano, pero hindi talaga pinipilit or pinapuwersang ipatawag ng ICI. Si Saldico hanggang ngayon nasa labas pa rin ng bansa, hindi pa rin nakakansela yung kanyang passport. So kumbaga yung makikita natin yung kawalan ng aksyon, no, ni Marcos Jr. in terms of seryosohin naman niya, no, itong issue ng korupsyon. Nakikita kasi natin na hindi niya siniseryoso. At the more na hindi nila siniseryoso yan, the more na magkakaroon ng uncertainty sa ating ekonomiya, at yung uncertainty na yan ay hihila sa ating ekonomiya pababa. Unahin ko lang yung nangyari kagabi, Doc. Gusto ko ring makuha ang reaksyon ninyo, lalo na sa mga kababayan natin dyan sa labas ng bansa, lalo na kung nasaan ka ngayon, patungkol nga dito sa nagpapatuloy na protesta ng mga kababayan natin laban sa katiwalian dito sa ating bansa. Oo, alam mo, Jade, itong mga kilos protesta na ito, no, lalong-lalo na itong pinangungunahan ni Congressman Kiko Barsaga kagabi. Ito yung nasa labas ng subdivision ng mga mayayaman, ano, kung di ako nagkakamali. Nandiyan nagsimula sila sa Manila, no, tapos nagpunta sila nung kinagabihan na sa Forbes Park. Yan simula pa lang yan sa palagay ko ng mas marami pang mga magiging kilos protesta na directed towards dun sa mga elites ng ating bansa. Kasi ang nararamdaman ng tao is yung mga mayayaman, lalong-lalo na yung mga politiko at yung mga corrupt, no? Yung mayaman sila lalo at yung mga kababayan natin patuloy, Jade, na naghihirap, no? So dapat itong administrasyon ni Marcos Jr., hindi sila dapat maging complacent. Hindi sila dapat na umasa na huhupa ito. Bagkus ito'y mas lalo pang lalaki at lalawak sa aking palagay hangga't wala silang ginagawang paraan, no, para masawata ang graft and corruption sa ating bansa, lalo pang lalaki at lalawak ito, no. So kagabi marami tayong kababayan, mga matatapang, ano, hinarap nila yung mga pulis at nakita naman natin, ano, na marami tayong mga kababayan pa rin na talagang nagmamahal sa ating bansa. Kami naman, Jade, na mga nasa labas ng bansa, no, patuloy kaming nagmamatsyag at patuloy kaming nagmo-monitor sa mga nangyayari diyan, ano. At malamang sa malamang magkakaroon din kami dito sa labas ng bansa, no, ng mga pagkilos din laban sa graft and corruption diyan sa ating bansa. Kaya hindi dapat magpakakumpiyansa, no, itong sina Marcos Jr. dahil asahan nila hangga't wala silang ginagawa para maiayos yung issue ng korupsyon, lalo pang lalaki at lalawak ang mga pagkilos na yan, Jade. Bilang isang ekonomista, Doc, may positibong epekto ba itong mga ginagawang protesta laban sa korupsyon dito sa ating bansa? Well, kasi Jade, yung mga kilos protesta na yan ay reaksyon ng ating mga kababayan sa issue ng korupsyon. So, ibig sabihin, hanggat merong korupsyon at ito'y lumalala, makikita natin na nagre-react ang taong bayan sa pamamagitan nitong mga kilos protesta. So ang pinakapunot dulo nito, Jade, is yung issue pa rin ng graft and corruption. So hanggat wala silang ginagawa dyan, patuloy yan na lalala at yan ay magkakaroon ng epekto sa ating ekonomiya. Alam mo, Jade, maraming channel, no, na pwedeng pagdaanan yung korupsyon sa ating ekonomiya, no? So halimbawa na lang sa issue ng expenditure ng gobyerno, napakaraming government resources ang napupunta
sa graft and corruption, no? Nakikita naman natin na yung mga ghost project, ang corruption 100% na. Hindi lang 'yan, may mga ibang bansa na rin kagaya halimbawa nung sa South Korea na ayaw na tayong tulungan, no, in terms of official development assistance. So ibig sabihin niyan yung mga infrastructure projects, no, na na konektado sa mga ODA, konektado sa government expenditure, baka hindi ito magtuloy, kasi nga dahil sa issue ng korupsyon at makakaapekto ito sa pangkalahatang paglago ng ating ekonomiya. Sama mo pa dyan, Jade, yung mga infrastructure projects na substandard o kaya mga ghost project kapag dumating ang sakuna, dumating ang lindol o kaya dumating ang pagbaha, gumuho, wag naman sana mangyari, gumuho yung mga itinayo ng mga kontraktor na tiwali at naibulsan na ng mga politiko yung pera, at may mga nasawi dyan, magkakaroon talaga ng malaking epekto yan sa ating ekonomiya. Kasi alam mo, lalong-lalo na, lumilindol ito mga nakaraang araw, Jade, dumating din yung maparami mga bagyo at pagbaha. Ang kinakailangan sa disaster resilience sa ating bansa is maayos yung infrastruktura natin. Magbuhat sa flood control hanggang sa mga critical infrastructure. Yan kung nakukurap yan, at substandard yung pagkakatayo, nagkakaroon talaga ng epekto yan sa ating ekonomiya. Kaya malabo, sa palagay ko na mararating ng ating bansa yung sinasabi nilang upper middle income country status hanggat hindi nila nagagawa ng isasaayos itong issue ng korupsyon sa ating bansa. Kasi yan ang humihila sa atin, Jade, pababa ng pababa. Kaya dapat talaga maiayos nila yan. Po, kaugnay pa rin sa kaugnayan po ng protesta at ekonomiya, Doc. Yung epekto ba nito sa merkado at sa negosyo kapag may mga malalaking protesta tulad po ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa? Ano mga epekto po ito? Paano po ito nakakaapekto sa merkado o sa mga negosyo? So marami nga tayong pwedeng indicator dyan, para maipakita natin na nagkakaroon talaga ng epekto itong mga kilos protesta at yung overall issue ng graft and corruption sa ating bansa. Tingnan mo na lang, Jade, yung sa stock market. Makikita natin na kung susundan mo yung takbo ng stock market, makikita natin doon na nagkaroon talaga ng pagbaba ng value, ng ating stock exchange dyan sa Pilipinas. Magbuhat nung nanungkulan si Marcos Jr., magbuhat nung nanumpa siya hanggang sa araw na to, kung ikukumpara mo yung value ng stock, malaki na ang ibinaba niyan. Malaki na rin ang nalagas, in terms of value sa ating stock exchange nang dahil sa palagay ko, nang dahil sa kapabayaan niya ni Marcos Jr. Siya talaga ang dapat nasisihin diyan, in terms of kung ano man yung nangyayari sa ating ekonomiya. Now, about the protests, itong mga protesta na ito, nakakalikha ito ng uncertainty rin sa ating ekonomiya. So bakit natin nasasabi nagkakaroon ng uncertainty? Kasi hindi nagiging stable yung ating gobyerno. So halimbawa may mga ugong-ugong halimbawa, na magkakaroon daw ng destabilization, magkakaroon halimbawa ng mga mas malawakan pang protesta, makikita din natin sa Kongreso, halimbawa sa Senate, Jade, makikita natin hindi rin stable yung leadership. So kumbaga, lahat ng ito pag sumatotal mo, ito ay nakakalikha ng uncertainty sa mga negosyante. So halimbawa, kung ikaw ay isang mamumuhunan na nasa labas ng bansa at ikaw ay namimili ka ng mga bansa, na gusto mong maglagak ng iyong puhunan, bakit ka naman maglalagak ng puhunan sa isang bansa na sa palagay mo na hindi stable yung gobyerno, yung meron tinatawag na political instability. So definitely itong mga nakikita natin na mga kilos protesta, yung issue ng graft and corruption, na hanggang ngayon yung sina Martin Romualdez hindi pa rin nakakasuhan, iniimbita lang, pero hindi talaga pinipilit or pinipuwersang ipatawag ng ICI. Si Saldico hanggang ngayon nasa labas pa rin ng bansa, hindi pa rin nakakansela yung kanyang passport. So kumbaga yung makikita natin yung kawalan ng aksyon, ni Marcos Jr. in terms of seryosohin naman niya, itong issue ng korupsyon. Nakikita kasi natin na hindi niya siniseryoso. At the more na hindi nila siniseryoso yan, the more na magkakaroon ng uncertainty sa ating ekonomiya, at yung uncertainty na yan ay hihila sa ating ekonomiya pababa, Jade. Po, yung Bangko Sentral ng Pilipinas po natin, Doc, nagsabi na maaring hindi po maabot ng Pilipinas ang target ng paglago po ng GDP natin ngayong taon nasa pagitan po ng 5.5% hanggang 6.5% dahil sa problema
sa korupsyon, na particular na po dito sa mga manumalyang flood control projects. Yung issue po ng flood control ay nagdudulot po ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga negosyo at pagkaantala naman po sa mga proyekto ng infrastruktura na nakakaapekto naman sa paglago ng ekonomiya. Ano naman po ang masasabi po niyo dito? Tama yung analysis ng Bangko Sentral diyan, ano? Kasi kung titingnan mo, Jade, yung extent ng korupsyon sa ngayon napakalaki, di hamak na mas malawak kumpara nung araw, no? Kung ikukumpara natin halimbawa sa panahon ng tatay ni Marcos Jr., sa palagay ko nahigitin na ni Marcos Jr., no, in terms of yung level ng korupsyon sa ating bansa. Kasi nung araw, Jade, ang korupsyon nung araw centralized eh. Ibig sabihin ng centralized, si Marcos Sr. lang, dun lang sa kanila nagkakaroon ng korupsyon. Ano? Kumbaga sila lang yung pinaka-primary na mga nakikinabang. Siyempre may mga crony, pero pinaka-nakikinabang sila. Pero ngayon ang nangyari sa korupsyon natin, Jade, is decentralized na. So ibig sabihin, kahit na yung hamak na district engineer, kahit na yung hamak lang na halimbawa congressman, sila ngayon nakakatikim na rin, no, ng graft and corruption na malaki yung mga nakukuha nila. So mantakin mo nga naman, may mga contractor tayo nakita ng mga naka Rolls Royce, ano? So definitely yung lawak ngayon ng graft and corruption ay napakatindi. At yung lawak na yan, it's very widespread. And we're looking at scales, no, in terms of trillions of pesos possibly na nasquander sa ating bayan. Yan ay talagang magkakaroon yan ng negative na epekto sa ating gross domestic product. Kaya hindi na ako nasurpresa, no, nung sinabi ito ng Bangko Sentral, kasi tama sila dyan, ano? Hanggat nandyan yung issue ng malawakang korupsyon, talagang hindi natin mararating, no, yung tinatawag nating upper middle income status, no. Mananatili tayo na parang kalibel tayo ng Cambodia, no? Baka nga yung East Timor maunahan pa tayo sa mga darating na panahon dahil nga sa klase ng pamamahala na meron tayo sa kasalukuyan, Jade.